Kumusta na bansang Pilipinas? Ayan. Alam nyo, napakaraming mga issue talaga. No? Hindi na natin malaman kung ano yung unang tatalakayin natin at ano yung mga pag-uusapan dahil alam nyo naman sa social media, kanya-kanya na ngayon. No? At ito nga, alam nyo ba yung sinabi nitong si Senador Bato de la Rosa, isang operasyon daw ng pulisya daw yung maituturing na makasaysayan kung saan halos nasa 2,000 nga na mga kapulisan ang nagtungo dito sa kampo nitong si KOJC leader Apollo Kibuloy. Parang daig pa daw dito parang kumaga mas mapanganib pa daw ito sa isang terorista, kaya ganun karami. At eto naman mga kababayan natin, ayon naman dito kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, sabi niya walang respeto daw ang Vice President dahilan sa hindi nito pagsagot sa mga tanong ng mga mambabatas. Dapat daw magkaroon ng accountability si Vice sa paggastos ng pondo. Ito na naman tayo mga kababayan natin, no? Masyado nilang dinidikdik ang ating pangalawang pangulo. Gayong ito na may talaga nagpapaliwanag pero hindi nila tinatanggap ito at binabaliktad pa nila. So dito naman tayo dumako sa Banban, Tarlac. Hinihinala daw na aabot sa 7 billion pesos ang halagang nakulimbat nitong si dating mayor, dati na kasi hindi na siya ngayon mayor, Alice Goo ng Banban, Tarlac. Ayan. Pati daw yung mga kasamahan nito, nako, malaki ang nakulimbat. Nung panahong namamayagpag kayo, hindi malamang yung pinakikialaman yan. Ngayon namang nasukol na kayo, eto na, kanya-kanya na kayo, di ba? At eto pa, mga kababayan natin. Alam niyo naman yung parunggitan ngayon, itong Senator Rachel Jokno at ni 4th District Congressman Richard Gomez tungkol sa post doon sa Facebook. Binigyan din itong ni Jokno ang kahalagahan ng pampublikong transportasyon. Magugunita mga kababayan natin na pinunan nitong si Congressman Gomez yung mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA. Kasabay ng mungkahi na buksan yung pass lane ba yon sa mga motorista para mapabilis daw ang daloy ng trapiko. At eto pa rin mga balita mga kaibigan, mga headline natin, ilang kababaihan, senior citizens, mga kabataan at solo parents ang tinulungan naman ni Senador Bongo dyan sa San Jose, Batangas. Uy, kumusta na po ang mga taga Batangas? Nako, mayroong makontrobersya ngayon dyan sa Tanawan na Batangas. Alam nyo ba kung bakit makontrobersya? Hindi daw nakapasa. Kumbaga ay naibasura sa huling pagbasa sa sangguniang panlunsod ng Tanawan City ang supplemental budget para sa taong ito. At ito'y pinunahan ni Honorable Hermenegildo Trinidad Jr. Siya yung Vice Mayor ng Tanawan City, Batangas. So yung botohan, siya yung nanguna sa botohan. Kung sino ang pabor at hindi pabor na maipasa ang naturang budget. At ang katotohanan mga kababayan natin, ayan, naibasura po sa huling pagbasa itong supplemental budget sa sangguniang panglunsod ng Tanawan City. At sa isinagawang botohan, hindi pumabor ang 7 konsehal. Ayan, 7 konsehal ang hindi pumabor, samantala naman yung pumabor dito na maipasa yung nasabing budget. At ipinaliwanag ng mga bumoto ng no. Bumoto ng no ang kanilang mga kadahilanan kung bakit nais nilang ibasura ito. At alam nyo ba mga kababayan natin, ang sinabi nila, isa dun sa mga dahilan kung bakit no ang kanilang ibinoto at dapat na maibasura ito na budget, supplemental budget number 1, ay mayroon daw mga proyekto na dapat unahin ang dapat na pag-usapan. Sinasabi nung 7 ito na mayroon daw mga proyekto na dapat unahin ang dapat na pinaglalaanan ng budget. At alam nyo ba yung budget kung magkano yun? Nagkakahalaga ito ng 615,719,700 pesos. Na yung magmumula sa pondo ng savings ng Tanawan City.
At ito'y galing sa Tanawan City LGU. So, sa 15 pahina ay nakasaad dito ang lahat ng paggagamitan ng pondo. Subalit, may mga konsehal na hindi ito kinonsidera. Kung kaya't dapat na masusing pag-aralan daw muna kung ano ang dapat na unahin dito sa pondong ito at dapat malaman kung ano yung nararapat dun sa programa. So, kaugnay nito, naging controversial naman yung kasalukuyang pagsira o pag-rehabilitate naman ng harapan ng City Hall na ayon sa impormasyon, umabot sa 100 milyong piso ang naging gasto sa pagtitibag sa mga estruktura at napag-alaman na wala pa halos 5 taon ay binaklas na ito. Yung nakatayong estruktura dito. Subalit nagtataka yung mga konsehal kung bakit sinira ito kasi wala daw namang malinaw na pahayag kung bakit sinira ito. Ayon na rin sa mga marites or sa mga netizen o dun sa mga mapag-obserba nating mga mamamayan. Noong panahon daw ni Mayor Halili, na ipatuyo yung mga ito, yung mga estrukturang ito. Subalit, nang pumasok ang administrasyon nitong si Mayor Sunny Colliantes, ay binago daw nito yung lahat ng mga proyekto na pinagkagastusan ng gobyerno. At parang sinasabi nitong si Mayor Colliantes, hindi dapat magkaroon ng proyekto itong nakaraang administrasyon, kaya dapat nabuwagin. So, politika again. Kapag hindi rin umano kaalyado ang barangay captain, ay hindi rin ito naman binibigyan ng proyekto. Ito daw si Mayor Colliantes. Totoo po ba ito, Mayor Colliantes? Kung kaya't marami ang hindi nakikinabang sa mga proyektong pambayan. Ikaw naman pala yung makapili, Mayor Colliantes. Makapili. Ibig sabihin, kung sino lang yung malapit sa'yo, yun lang ang binibigyan mo ng proyekto. Samantalang, dapat na nagbibigay ka ng proyekto sa lahat. Kasi, hindi ka naman nandyan para mamili kung sino bibigyan Andyan ka para bigyan mo ng proyekto ang taong bayan. Bigyan mo ng mga livelihood program, di ba? Panay din ang pagbibigay ngayon pala ng ayuda nito si Mayor Colliantes sa mga barangay na sinasabing kanyang kaalyado. Ang saya ng buhay, di ba? So ito yung napag-alaman natin. Marami daw, may mga proyekto din daw itong mga ibinibigay. Pero alam niyo ba kung saan galing yung pondo nito? Sa nasyonal. At ipinamimigay niya sa mga barangay na kanyang kaalyado. Ang saya-saya, Mayor. No, talagang grabe yung politikang ginagawa mo dyan sa Tanawan City. So, nang malaman ni Mayor Colliantes na ibinasura yung supplemental budget, ay sa harap ng media, kasi ito naman ay galing din sa pagkamarites natin at reliable source dyan sa Tanawan City, ay ipinagkibit balikat lamang nito daw sa harap ng media yung pangyayaring pagveto dun sa supplemental budget. Pero eto na mga kababayan natin, mayroon tayong nakausap na malapit din sa mayor na nandyan sa opisina niya na sinabi daw nang makaalis ang mga media, sumuntok sa lamesa itong si Mayor Colliantes. Totoo po ba ito? Bakit ka naman sumuntok? Buti hindi dumugo yung iyong kamao, di ba? Dahil lamang dito sa galit na galit daw ito dahil hindi nga naaprubahan itong 615 milyon na to. Ang sabi nga niya ay ito'y patunay daw, yung pagsuntok niya sa lamesa ay pikon baga itong si Mayor Colliantes. O, di ba? Pikon pala. At talaga daw namang hindi maipinta ang mukha. Baka naman hindi marunong magpinta yung nakakita sa kanyang mukha. At ang feeling niya, pinagkaisahan siya. At lamang ang bumoto ng no na hindi dapat na ipasa yung supplemental budget. At 5 lang, doon sa mga kaalyado niya yung bumoto. Ang sinasabi daw, nagyayabang yata ito si Mayor Colliantes na sa Sangguniang Panlungsod, majority ay sa kanya. So, nasan ngayon? Bakit hindi naaprubahan ang iyong budget? Sabihin na natin ay somewhere out there, ang politika ay nandyan na. Maraming mga proyekto ang nabibinbin. Ayun naman dito sa kampo ni Vice Mayor. Dapat lamang daw na busisiing mabuti yung mga proyektong paglalagyan ng pondo. Mas mailagay ng maayos
para maaprubahan. Yun naman daw ang sabi nitong Vice Mayor at mga kaalyado nito. So, ibig sabihin, hindi lamang sa Senado, hindi lamang sa Kongreso, hindi lamang sa Malacanang, ando na din ngayon sa City Hall, sa Tanawan City, ang politika. Diba? At grabe daw pala magalit itong si Mayor. Totoo po ba ito, Mayor? Tayo na may nagtatanong lamang, totoo nga ba na grabe yung pagsundok mo sa lamesa at talaga namang busangot na busangot ang mukha mo dahil sa hindi na aprubahan yung budget na inaasahan mo? Ang sabi nga daw nito si Mayor Colliantes, maaaprubahan yan kasi mga kaalyado ko ang mga konsehal. Hala, Mayor, ano nangyari? Bakit nagbaliktaran? Bakit nawala ang mga kaalyado mo sinasabi? Bakit asang-asa ka na maaaprubahan yung iyong proyekto? Ayan ngayon, kino-question. Nakita natin, hindi ko lang dala dito, nakita nga natin yung ilang pahina na paglalagyan nung pondo, ay Diyos ko, drainage, ano pa, yung mga arko, ano pa. So wala bang para sa mga kababayan natin na makikinabang naman sila? Wala bang mga livelihood program man lang, Mayor Colliantes? Ay grabe naman po pala dyan sa inyo, no? Minsan nga makapasyal tayo dyan, no? Titingnan nga natin kung ano yung nangyayari dyan sa Tanawan City. Ang sabi daw ni Mayor Colliantes, namumuliti ka daw ang Sangguniang Panlalawigan. Ang sabi naman ng mga konsehal sa Sangguniang Panlalawigan, ang namuliti ka daw ay itong si Mayor Colliantes. So, sino sa inyo ang totoo? Sino ang nagsasabi ng totoo? Sinong maraming kaalyado? At sinong mga kaalyado ang bumalingbing at lumipat na kay Vice Mayor? Kawawa naman ito si Mayor Colliantes pag nagkataon, no? Yung kanyang mga proyekto na inaasahan niya na magagamit niya sa panahon na eleksyon na para magpabango, ayan, hinadlangan, ibinasura ng sangguniang panglunsod dahil ayaw nila ng iyong proyekto. Baka naman talagang magkaaway ang mayor at vice mayor. Kaya ayun, dali. Yung mga proyekto, wala. 'Di ba? Sana naman, ang isipin ng ating mga opisyal ng pamahalaan ay kung ano yung makabubuti sa bayan, hindi yung makabubuti sa iyong sarili. At ang balita pa nga natin, Mayor Colliantes, kaya mga ganyan yung proyekto mo na mga construction, dahil mga kakilala mo ba, mga kaibigan mo ba, yung mga nangungontrata na hindi mo i-release yung bayad kapag hindi na aprubahan itong supplemental budget. Kaya naman pala napasuntok sa lamesa itong si Mayor Colliantes dahil niya na hindi matutuloy yung mga proyekto. Gawa-gawa ka naman, Mayor, na magandang proyekto para sa ating mga kababayan. Para naman hindi nasasagkaan sa sangguniang palunsod yung iyong mga proyektong pambata. Sino ba nagsabi sa akin parang pambata do? Pang-school lang ang proyektong ito na paglalaanan ng 615 million. Ba kung pambata itong proyektong ito, kung pang-school lamang, talagang dapat na hindi aprubahan ng sangguniang panglunsod, di ba? Ang nangyari nga ibinasura. Kaya yamot na yamot. Yamot na yamot itong si Mayor Colliantes sa ginawa ng kanyang mga kaalyado sa sangguniang panlunsod. Imaginin mo, 7 yung no, 5 lang yung yes. Ano magagawa ng 5? Baka nga yung 5 yan, bumalingbing na din pumunta na din doon sa kabila. Hindi mo masasabi ngayon, ang panahon, kakampi mo ngayon, mamaya hindi na. So ayusin mo ang kapit sa'yo, Mayor Colliantes, ng iyong mga kaalyado. Busugin mo sila. Busugin mo ng mga proyekto. Mga proyekto na magagamit mo sa susunod na eleksyon. Pero, paano magagamit ngayon ang mga proyektong yan kung ibinasura naman yung inaasahan mong supplemental budget number 1? Okay, mga kababayan, wala na tayong oras sa mga susunod pa. Marami tayong tatalakayin dyan sa Batangas City. Ito po ang inyong lingkod, si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.